What is going on, people? This is your boy. Your boy again. For today's episode, dito na po tayo nagsimulang mag-vlog sa Nueva Ecija, as you can see. Isang magandang umaga pong muli sa inyo lahat. Naway nasa mga lugar po kayo ngayon. Ano man ang inyong ginagawa, naway kayo po ay ligtas, masaya at malayo sa anumang uri ng karamdaman. Daming titinda ng mga pasalubong dito, no? Okay, so yung motor na gamit natin today, yung ating Honda Click 150, no? It's been a while nung huling ginamit natin to. Dami natin ginawang mga upgrades dito actually. Bagong maintenance din po yung ating motor, kaya ang sarap niyang gamitin. Ganda ng hatak, pina-change oil natin to, gear oil, CVT cleaning, no? Kasama na rin. Kung mapapansin nyo, palitan yung ating side mirror. Yan, bago yung side mirror natin na yan, guys. Itong rubber handle niya, kabilaan pinalitan natin. Ito yung bar end, ginawa nating stock footboard. Kasi nyo, footboard natin, no? Bago. Nagpakabit din tayo dito ng driving light. So, ang plano ko kasi, guys, unti-unti tayo babalik sa mga camping videos natin, no? Para sa akin, mas practical at mas magandang gamitin yung scooter kaysa sa big bike kapag nagka-camping tayo. Kasi ang daming compartment na ito, eh. Ang dami natin mabibitbit kapag ito yung dala natin. Mura pa sa gas, no? Lalo ngayon, sobrang mahal ng gasolina ngayon, guys, eh. Kaya parang ang sarap gamitin ni Ruby ng ating scooter, no? Alas 8:12 na. Pupuntahan po natin yung isa sa paborito nating dambayan dito sa Nueva Ecija, no? Actually, camping site din to, eh. Nag-overnight na tayo dito before, and sisilipin natin kung ano na nga ba yung itsura niya. Puntahan po natin yung Colos Boa Hill, no? Chocolate Hill ng Nueva Ecija. Napaka-relaxing and maganda po yung tanawin doon. Tama-tama lang yung klima natin today, hindi masyadong mainit, makulimlim, no? So according to Google, we're in the next 1 hour na lang, 1 hour and a half, eh makakarating na po tayo sa Quiapo, Nueva Ecija, no? Ang nakakalungkot lang, guys, natapos yung summer, hindi man lang tayo nakapag-beach. Hanap na rin tayo ng makakainan natin kasi hindi pa ako nagbe-breakfast, guys, eh. Marami namang kainan dito, mga bulaluhan, saka mga lugawan, mga mami, sokonan sabaw. Galing pa ako ng trabaho, guys, eh. Doña Josefa Bridge, itong dinadaanan natin to ngayon, guys. Dito yan sa Gapan City. Haba din, eh, no? Dito na po tayo sa San Leonardo, Nueva Ecija. Alam mo, kahit scooter pwede rin tumakbo ng 100, eh. Alam mo, 90 kph tayo, guys. Ayoko nang ihataw, sobra na yun. Tama na yung 90. Hindi ko na kasi na-videohan kanina, guys. Nagpagas tayo, nagpa-full tank tayo. 75 pesos per liter ngayon ang premium. So nasa mga 4.5 liters yun, eh. So, mga 300 plus full tank, no? Yung full tank na yun, hanggang balikan pa yun, malayo mararating. Napakatipid kasi ng Honda Click talaga, guys. Isa yun sa mga super benefits ng scooter, eh, no? Yung sobrang tipid talaga niya sa gasolina. 4 liters mula Quezon City hanggang La Union, kaya, eh. Huwag lang walwal na takbo, no? Ang ganda rin kasi kapag scooter yung gamit natin, guys, dahil wala tayong gear shifting na ginagawa. Talagang chill ride lang, eh. Ang problema lang kasi nito yung sitting position. Hindi ko type. Mas relax tayo din sa MT natin kasi upright yun, eh. Dito yung puwet mo salon-salo talaga, eh. Kaya ang ginagawa ko, guys, every 45 minutes or every 1 hour, no? Depende sa road condition, humihinto-hinto tayo para mapahinga yung backbone natin. Kung kasing masama dyan sa scooter, yung buong bigat mo tumatama sa lower back, sa tailbone natin. Unlike kapag naka 450 MT tayo, upright yun, eh. Tapos medyo nakatapak tayo sa clutch, no? O sa, ano ba yun? Yung tapakan, parang semi nakatayo tayo dun, eh. Kaya hindi masyado nakakapagod. Ito nakakapagod talaga yung scooter. Sakit sa likod. Kaya dapat lagi tayo nagpapahinga. Medyo naantok ako, guys. Pagod tayo, eh. Galing tayo sa trabaho. Kaya naramdaman ko na yung ngalay sa likod, guys. Lower back sa may tailbone. Yun ang problema sa scooter. Time check, alas 8:43. Andito na po tayo sa Cabanatuan City. Ang ganda ng welcoming art ng Cabanatuan, ha? May checkpoint na naman, guys, oh. Tingnan natin kung paparahin tayo. Ito kaya, masarap kaya dito. Lutong bahay, 99 Anla Rice. Isang oras pa, guys, bago tayo makarating sa Colos Boa Hills. Kalawa daw tayo dito. Oh no! Tik na yan. Bakit pinapakalawa tayo dito? Expressway yun, ah. Napakanan tayo sa expressway.
Hindi tayo pwede doon. Scooter lang ang dala natin. May nakita na akong kainan guys. Balik tayo. Tingnan natin kung anong ulam. Check natin. Ano? Okay guys. Tapos na tayong kumain ng masarap na adobong sitaw at saka tokwat baboy, no? Napakamura ng pagkain talaga sa probinsya. Isang order, no? 115 lang. Ko sa amin sa QC. Sa lahat ng mga reklamador sa QC. Parang yung ganong kadaming ulam, nasa 160 na yun. Kung ayaw nyo, lumayas kayo sa QC, wala akong pake. Sana all talaga, no? Alright, let's go. Lapit-lapit na tayo. Isang oras, mabilis na lang yan. Hindi ko nakita yung Mount Arayat ngayon sa kabilang part yun sa bandang kaliwa. So, like ko rin sa inyo kanina, hindi ito yung unang beses na pupunta po tayo ng Colos Boa Hill, no? Pangalawang punta na po natin nito. Na-miss ko lang yung lugar na yun talaga kasi napaka-relaxing dun Para siyang New Zealand, no? New Zealand ng Nueva Ecija. Tapos meron pala isdaan sa bandang gitna, no? Ewan ko kung meron pa yun. Nung pumunta kasi tayo nun, tag-araw yun Ngayon, siguro dahil medyo nag-uulan-ulan na, no? Mga nakarang araw, palagay ko naman medyo mas berde na yung mga kapatagan doon, no? Saka yung mga bundok doon. Basta tingnan natin. Update ko kayo sa itsura ng Colos Boas Hills, no? Dami mga palayan dito ito palislaan kaya to. Ay, palayan siya guys. Oh no! Hindi na naman tayo pinara guys. Daming checkpoint, pangatlong checkpoint natin yun Napakasariwa ng hangin. Kaya ang sarap magmotor Isa sa mga bagay na nagpapasarap sa pagmamotor is yung sariwang hangin. Kasi kapag nakasasakyan ka, hindi mo masyadong feel yan Ganda ng tanawin. Grabe, no? Lamig ng hangin dito, guys. Ang dami ng mga ganito sa mga bayan na dinadaanan natin, guys, no? Yung mga parang sign na mag-slow down, cool zone. Kasi nga, pasokan na naman, guys, So, dapat dahan-dahan lang tayo. Bypass road na naman to, guys, Ganda. Anong bypass road ba to? Basta bypass road talaga maganda, no? Maayos siya. Tapos kukunti lang yung dumadaan. Anong bypass road ba to? Gimba? Gimba bypass road? 34 minutes, ando na po tayo sa ating destination. Ganda ng tanawin dito, guys. Pati yung kalsada, napakaganda. Konti lang dumadaan. Pahinga lang tayo konti kasi sakit ng likod ko Yan tayo miga guys Pwede na yan. Mabilis na pahinga lang, pantanggal ng awit sa likod. 24 minutes, andun na tayo sa ating destination. Kuyapo, ayun na. Municipality of Kuyapo. Andito na tayo sa Kuyapo, guys. Ito yung barangay or city na nakakasakop sa pupuntahan natin, no? Sana manatiling ganito yung klima, no? Makulimlim lang. Kasi kung hindi makulimlim yan, nako po, ang pangit ng mga footage natin kasi sobrang liwanag. Kakanan na tayo banda rito Baguio City, 109 kilometers. No? Pwede na para tayong dumiretso ng Baguio pagkatapos na ito, guys, no? Baguio tayo, guys. Para masubok yung bagong linis na scooter natin, no? Tapos doon na tayo mag-stay, no? Tapos diretso na tayo na Atok. Wag, guys, wag. Wala tayong budget. Next time. Ito na pala. Ito na pala yung kakaliwa natin, guys. Ayun, no? Rancho de Cabelao. Ayan, no?
Maaraw pero hindi masyadong mainit. Alright, let's go! Andito na tayo. Malapit na tayo sa ating destination. Ganda ng view. Ay nako, sarap talaga magmotor. Sana nararamdaman nyo yung saya na nararamdaman ko no, kapag nagmamotor ako. Isa rin yun sa mga goals ko eh, kung bakit tayo nagbablog ng ganito. Yung ma-share ko sa inyo yung pakiramdam, no? Yung saya ng pagmamotor. Yan, medyo mas lumilim na. Sabi dito sa araw, kakaliwa na tayo. Dito yun alam ko eh. So dito lang tayo dumaan. Rough road pa rin dito no. Ang dami rito mga ganyang lake guys oh. May mga isda oh. Ayun oh. May tilapia, ang laki. Ayun. Rough road nga lang sa part na to talaga eh oh. Pero madali lang to kasi stable din naman yung daanan. Medyo buhangin at bato siya, pero doon ka lang sa gitna dumaan kung nakamotor kayo guys. Madali lang to. Scooter lang dala natin eh. Daling kontrolin. Mga kambing guys, ang daming kambing. Ito na yung Colos Boas Hills guys. Ito na yun guys, ayun oh. Rancho de Caballeo. Dito yung parking sa kanan. Dito yung tricycle sa baba. Tapos yung mga motorcycle dito sa taas. Oh yeah. So may dala akong tsinelas eh. Palit tayong tsinelas. Para komportable. Ha, panis. Okay, so naka-tsinelas na tayo. Alright. So welcome to Rancho de Caballeo, Colos Boas Hills. Ito yung parking area nila para sa motor, itong part na to. Pati dun sa bandang taas. Init. Tara, para makapag-relax tayo. Inom tayo tubig. Biglang tumaas yung sikat ng araw no? Itong nasa likod kong bag guys, alam nyo na kung ano yan. Laptop yan. Dala natin yung MacBook natin. Kasi baka bigla akong maisipang umakit ng Baguio, umakit ng La Union, Pangasinan, no? Pwede, di ba? Medyo uminit lang talaga. Pero ayos na. Buti na lang, dala tayong tsinelas. Tsinelas ako. Marami tayong compartment kasi hindi tayo nakapig bike. Your gateway to Rancho de Caballeo. Puwisan na ako. Mababa yung tubig ng irrigation nila ngayon no? Tanggal sana ako ng ating jersey kaso umaraw kasi kaya huwag na lang. Walang tao no. Lumanis na lumanis eh. Ito yung pala isdaan nyo. Guys oh. May mga itik. Malalaman nyo kapag lalaki yung pato guys, kapag may mga parang kulugo sa mukha. Yan. Kapag babae ganyan oh. Makinis. Walang tao masyado ngayon.
Dito muna tayo sa registration. Magkano po entrance? Day tour lang? 20? Sige. Ito. Nung huling punta natin dito, doon tayo nag-cabin eh. May mga cabin dito guys. Upo lang muna tayo, pahinga tayo. Pagod ako. Punta tayo din mamaya sa may tuktok ng hill na yun. Pakita ko sa inyo yung cabin na pinagstayan natin dati guys eh. Doon yung banda eh. Tignan nyo. May mga cabin dyan. Pwede ka mag-overnight. Sarap dito mag-picnic. Doon oh. Daming pumupunta rito para mag-picnic. May mga baon sila guys. Layo nila no. Wala pa rin bago masyado. Ganun pa rin. Wala na dagdag. Yung punong yun, naalala ko dati, doon tayo nagpalipad nandun. Ngayon, wala siyang dahon. Tingin ko hindi pa masyado nag-uulan dito. Kasi bitak-bitak pa yung lupa. Pati yung mga damo, hindi pa masyadong malalago. Yung may mga bitak yung lupa guys. Bitak-bitak pa siya. Significant sign na hindi pa rin masyadong nadidiligan. Tagtuyot pa rin. Kaya kung makikita nyo yung mga dahon ay yung mga damo, maninipis pa. Sa baba nung tubig ng lake nila oh. Sa likod natin, pinakita ko sa inyo kanina. Diba? Tuyo siya talaga. Sarap tumambay dito. Init lang. So malaki tong Colos Bawas Hills na to guys. Hindi lang dito yung pwede niyong puntahan. May mga part pa doon na malayo. Pwede kayong pumunta ron. Kasi bukas naman dito sa gate, nakita ko. Pwede kayong umikot hanggang doon sa kabilang side nun. Doon sa may maraming mga puno. So kung saan ang punta, kaso ang dami natin bitbit eh. Pero kung pupunta kayo dito, marami kayong pwedeng pagsilungan guys. No? Alright, so I guess dito ko na po tatapusin ang ating maiksing video. Maraming salamat po sa mga sumubaybay dito sa ating adventure, no? Quick ride, quick tambay, quick pahinga dito sa Cuyapon, Nueva Ecija. Ganun pa rin, just to keep you an update, no? Alright, so once again, dito na po natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat po. Ito yung mga videos na hindi natin pinagplanuhan. Tamang rides lang talaga ako today guys eh. Kaya medyo maiksi itong episode na to. But anyway, adventure pa rin, no? And nagamit natin ang ating scooter na Survey. Maraming salamat muli. Once again, this is your boy. Your boy. Wiki Boy po ng Wiki Moro page. Have a great day po. Ciao. Lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just missing